Hello guys, here's a day in my life as an IT student, Blue Screen of Death Edition. Ayan guys, so i-boot natin. Tapos ayan, makikita nyo dyan, ayan, nag-blue screen. So after that, mag-blue screen ulit siya, ulit-ulit. So nangyari yan after ko mag-update ng driver ng Wi-Fi adapter ko. So ayan, ito na yung next step. So ayan guys, basically speaking, kapag may error sa Windows ay tinatry muna ng OS ayusin to. So in our case, nakatatlong attempts na at di pa rin kaya ng startup repair, kaya napunta tayo sa screen na to kung saan may iba-ibang choices kung paano aayusin yung laptop. So i-click natin yung advanced options dyan. And then troubleshoot, tapos advanced options ulit at startup settings. So restart natin at antayin natin lumabas yung iba-ibang choices. So ayan guys, freeze ko muna sandali yung video para mas makita nating mabuti yung mga choices. So since driver specific tong problema natin, i-click natin yung safe mode dyan. Yun yung choice natin para ma-disable yung mga drivers na naka-install temporarily at makaboot tayo sa system. So ayan, dahil naka-safe mode tayo, walang fingerprint, PIN yung ginamit ko pang login. And then after that, pupunta tayo sa device manager at i-uninstall ko muna yung wireless adapter na driver na nagkakos ng blue screen of death. Ayan. MediaTek, uninstall. Ayan. Tapos remove. After that, re-restart natin yung device at makakaboot na tayo normally sa system natin. So ayan guys, magbo-boot na tayo. Login tayo using fingerprint scanner and then refresh dito. Tapos buksan ko yung files. Tapos yan, pinost ko muna kasi explain ko bakit sa files. So ang ginawa ko, dinownload ko yung latest na Wi-Fi adapter na driver. Tapos nilagay ko sa phone ko, tapos kukunin natin siya mula sa phone ko. So kinunin ko yung phone ko using USB cable. So, punta tayong download. Asan na yun? Ayan. Then, copy natin sa desktop yung file. So, naka-zip pala yan. Ayan. Paste natin. I-unzip ko pa siya kasi naka-compress eh. Ayan. After that, na-extract na natin. Install na natin siya, yung driver. I-run as admin natin. Tapos, antayin lang natin matapos yung process. So, ayan, na-install na. Check natin, ayan, may Wi-Fi na siya. Na-install na yung Wi-Fi driver. Tapos, restart tayo para ma-check natin if wala na yung blue screen na error. So, ayan guys, okay na. And then, may Wi-Fi na. So, ito na yung aftermath. So, ayan, gamit-gamit ko na siya. Naayos ko na yung laptop and then, yan, overall, great job.